Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ating programang Noy Bible Program. Hatid po siya ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ito po ay marinig nyo every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning dito po sa Radio GMA, DWRA, Barangay FM 92.7, Baguio City, Philippines. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito. This is intended for March 29, 2026. Ang ating pong paksa na pag-inausapan ay pinamagatan kong Forsaking the Assembly, the Consequences. Hebrews chapter 10, verse 25, ang ating teksto. Babasahin muna natin sa wikang English and then later on we will read this and study in wikang Filipino. Sabi ng writer ng Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more as ye see the day approaching. Hebrews 10:25 using the King James Version. Sa Filipino version po, ganito ang sinabi ng writer. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, po yung ating mga pagbabasa sa ating mga teksto both in English and Filipino. Dumako na po tayo sa ating introduction. Para sa ating mga radio audience, if you would like to contact me, ang aking pong mobile numbers sa 059-49329 and 0917-700-3134. Binabati po natin ang ating mga radio listeners dito sa Baguio City, si kapatid na Carlos Garcia sa Rainbow Subdivision, Kapsula and Balawas family dyan sa Itugot, Benguet, at mga kapatiran sa Abra sa La Union, kapatid na Fidel Tasio. Yan po sa Pangasinan, umabot po ito hanggang Bulinaw, Anda at of course lahat ng parte ng Pangasinan, especially the western area. Dumako na po tayo sa ating introduction. As it was true in the first century, this problem is also prevalent in our time. Hence, this exhortation. This heightened as online worship service and Bible study are facilitated through internet or Wi-Fi connection. Ito pong problema ng pagliliban sa pagtitipon ay problema nung kapanahonan ng mga apostoles at problema pa rin natin sa ngayong kapanahonan. Kaya itong sinulat ng Hebrew writer sa Hebrews 10:25 ay para pa rin sa ating kapanahonan. Especially so, ang nagkaroon na ng mga tinatawag nating online worship service and Bible study, facilitated of course through internet and Wi-Fi, at especially ito po ay nangyari nung panahon natin tinatawag nating pandemic or between 2020-2022. This is a current and relevant problem, so it's worthwhile to discuss this subject matter. So itong problema nito, hindi lang ng panahon ng mga apostoles, panahon pa din natin ngayon, kaya dapat lamang po na pag-aralan natin ang subject matter, forsaking the assembly, what are the consequences? In this lesson, brothers and sisters, the following point shall be discussed or highlighted. Number 1, the meaning of forsaking the assembly of the saints. Ano pong ibig sabihin ng pagliliban sa pagtitipon ng mga banal? Number 2, the reason for forsaking the assembly of the saints. Mga dahilan kung bakit mayroong nagpapaliban, hindi dumarating sa mga pagtitipon ng mga banal. Number 3,
What are the consequences of forsaking the assembly of the saints? Ano po ang mga mangyayari? Ano ang resulta kapag tayo ay lumibad sa mga pagtitipon ng mga kapareho nating mga Kristiyano? And number 4 question, what are the remedies against forsaking the assembly of the saints? Ano po ang mga remedyo, solusyon para hindi magpaliban sa pagtitipon ang mga tao hanggang sa ngayong kapanahonan? Yan po yung ating mga sasagutin sa ating mga pag-aaral on the subject forsaking the assembly, the consequences, based on the book of Hebrews chapter 10, verse 25. Now let's go to our discussion. The meaning of forsaking the assembly of the saints. Palagi po nating nababasa ito at favorite na versikulo, kapitulo ng karamihan, especially mga preachers. Forsaking the assembly is from the Greek word, medyo bigyan po natin ng salitang Griego, enkatalepuntes, which means abandoning, deserting, or willfully neglecting the assembly. So pag sinabi nating neglecting, forsaking the assembly, ang ibig palang sabihin nito, mga kaibigan at kapatid, ay sinasadya na wag dumalo sa mga pagtitipon ng mga banal, deserting, abandoning, and it is a consistent habit of withdrawing from the church or assembly rather than simply missing a single meeting or meeting. So hindi po nangangahulugan na minsan ka lang hindi nag-attender, minsan ka lang napaliban, forsaking the assembly na. Hindi po yun ang ibig sabihin ng salitang forsaking the assembly from the Greek word enkatalepuntes. Ang ibig sabihin, it is a deliberate abandoning, deserting, or neglecting the assembly of the saints. Yung sinasadya. Ayaw talagang magpunta o pumunta. Well, the consistent habit of rowing from the church, it's not a single meeting only, but rather, this verse addresses those making a habit. Ginawa na nilang habit. Ginawa na nilang practice. Nakaugalian na nila. From the Greek word ethos of not gathering out of fear of persecution or returning to old. During the time of the apostles, first 100 years, mayroon pong matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. So, yan isa sa mga dahilan kung bakit marami po ang nagpapaliban. Hindi po nakikipagtipon sa mga assemblea ng mga banal. May isa pang dahilan, yung mga former Jewish converts, galing sila sa reliyong Judaismo, gusto nilang bumalik doon. So, medyo kinakalimutan nila ang pagtitipon. Now, this is not referring, of course, to those unable to attend due to illness or untoward circumstances. So, ito po ay hindi patungkol sa mga taong hindi nakakadalo dahil may sakit o may iba pang kadahilanan. Well, if you continue doing that, it will become a step towards apostasy. The action is a warning against falling away from the faith in Christ. So itong patuloy, deliberate na sinasadya na pagpaliban sa pagsamba ay isa pong, sabi na nating, isang hakbang patungo sa pagtalikod sa paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Abandoning mutual agreement or encouragement. The opposite of forsaking the assembly is exhorting one another. It means to abandon the responsibility to stir up fellow believers to love and do good work. So, ang opposite po ng forsaking, yung dapat sa halip na i-forsake mo, kalimutan mo, dapat i-encourage. Bigyan natin ng warning, bigyan natin ng encouragement na sila ay dapat magpatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. A habit of misconduct. As is the manner of some suggests that some Jewish Christians were avoiding gatherings to return to the synagogue worship and to avoid persecution. So ito po yung habit of misconduct. Naging ugali na, lalo na ng mga Jewish Christians na na-convert galing sa Judaismo, na-miss po nila yung synagogue worship. Yung mga Hudyo kasi, sa iba't ibang lugar, mayroon parang sinagoga. Yung sinagoga parang kapilya po yun. Now,
when they become Christians, hindi na po sila pupunta doon sa mga sinaguga. Mga bahay-bahay na lang po ang lugar na pinagsasambahan ng mga banal noong kapanahonan ng mga apostoles for the first 100 years. So the context of the day, dito sinabi ni writer ng Hebrew, for the day is approaching. Malapit na ang araw ng Panginoon. So ano yung araw ng Panginoon? It's not only the Sunday or the first day of the week, but karamihan po ng nagsasabi nitong the day of the Lord o ang araw ng Panginoon, this is referring to Christ's return to earth. Si Kristo po, pagkatapos na siya ay mabuhay na muli after 4 days, umakyat sa langit. Pero sabi niya, I shall return. Babalik ako at kukunin ko kayo. Yan po ay mababasa natin sa John chapter 14, verses 1 to 4. Sabi niya ay, you believe in God, believe also in me, for in my Father's house are many mansions. If I go there, I will prepare a place for you. And if I will prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. John 14, verses 1 to 4. Yun po sabi ni Kristo. So si Kristo po ay babalik. Pero ang panahon, ang oras kung kailan, anong araw, hindi po natin alam yun. At yung isang teksto nga nagsasabi, pati raw yung anak ng Diyos, anak ng tao ay hindi niya alam. That would be another subject in the future. Thus, fellowship becomes more crucial for endurance. Dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, which is the end of the world, so sabi ng Hebrew writer, kailangan mas masigasig tayo na mag-attender o dumalo sa mga pagtitipon ng mga banal. So yun po ang ibig sabihin ng salitang not forsaking. Forsaking here means yung deliberate, sinasadya na magpaliban dahil takot sa mga pag-uusig, or sometimes gusto nila pong bumalik doon sa pinanggalingang nilang religion, which is the Jewish religion, at gusto nila magsamba po doon sa tinatawag nilang synagogue or sinaguga. Yun po ang parang kapilya ng mga Hudyo noong kapanahon ng yon. Pangalawa po ang ating discussion, the reasons for forsaking the assembly of the saints. Bakit may mga nagpapaliban sa pagtitipon ng mga banal noong panahon at pare-pare sa kapanahon na natin yan? May mga dahilan po ang tao. Number one reason, during that time, first 100 years ng mga apostoles, there was a great persecution against the Christians, and so people were afraid of going to the church. Baka sila po ay mahuli. Baka sila ay matambangan at maaring patayin. So, yun po ang danger ng kapanahon na yon. So, fear of persecution and social pressure. Ano po ibig sabihin ng social pressure? Karamihan po ng mga kaibigan nila, dahil sila ay naging Kristiyano na, yung hindi Kristiyano, parang iba na ang turing sa kanila. So, yun ang tinatawag nating social pressure. Nawawalan sila ng mga kaibigan, pati mga kamag-anak. So, parang namimiss nila yung ganong klaseng pagtrato sa kanila. So, one of the reasons why they don't come to worship is because of fear of persecution and social pressure. They face threats, loss of property and imprisonment. So, ikaw nung panahon na yun ng mga apostoles, maring patayin sila, kunin yung mga ari-arian nila, o baka ikulong sila. Yun po yung mga possible na rason. Some withdrew from the church assembly to avoid shame and possible danger. So, yung iba po napapaya. Parang panahon ng Hapon ito. Sino ang hindi panig sa mga Hapon? Ituturo ka. At kung nahuli ka ng mga Hapon, pwede kang mamatay. Okay, ganun po ang nangyari. Parang ganun po ang situation, mga kaibigan at mga kapatid, noong panahon ng mga apostoles for the first 100 years ng Christian religion. Reversion to Judaism or the Old Covenant in the synagogue worship would spare them from persecution. Ang pag-uusig po, hindi lang galing sa Roman government. Persecution, number one, came from the Jewish people themselves. Yung mga Hudyo, dahil siyempre, Judaismo yung kanilang reliyon, panahon pa ni Moses ang kanilang sinusunod, nakita nila itong mga Kristiyano. Iba na yung mga pag-uugali, hindi nakikipagtipon sa kanila,
hindi na sineselebrate ang araw ng Sabado, etc. pa. So may mga kaugalian, hindi na pupunta sa templo para mag-alay ng mga animal sacrifices. So ito po yung mga dahilan. Spiritual drift and apathy, the habit of staying away indicated the loss of zeal or a drifting away from the faith. Ito po yung nangyayari ngayon. May mga tao, sabi nila, ayaw na nila talaga mag-attend. Ayaw ko dyan sa iglesia na yun kasi marami namang makasalanan dyan. Mga ipokrito ang tao dyan. So, drifting away from the faith, umaalis po nila sa tunay na pananampalataya at nagkakaroon sila ng tinatawag nating discouragement. Parang wala na silang sampalataya sa grupo na yan o maaaring nawala na rin yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Number 4 reason under forsaking the assembly, avoiding accountability. Ano po ibig sabihin ng avoiding the accountability? The meetings were designed to stir up one another to love and to do good works. Sa mga pagtitipon, ang isa sa mga dahilan nun ay to stir up, to encourage one another to continue doing good, to love the world, to love God, to love His Word, and to do good works to each other. So, medyo, sabi nila, bakit ako pupunta riyan? Mapapasubo na naman ako. Gastos na naman yan, sabi nila ganun. So, they don't like the idea of serving others or encouraging others. Sabi niya, kontento na ako sa buhay ko. So, parang ganun po ang ibig sabihin niyan. Alright, some were avoiding that kind of accountability o pananagutan. Number 5 reason why people do not attend or rather forsake the assembly. The Hebrew writer, the Apostle Paul, warned that the habit was dangerous and a sure step towards apostasy. Sabi ng Hebrew writer 10:25 rather, ito pong naging ugali na nila. Naging practice na nila na lumiban sa mga pagtitipon ay sabi ng writer ng Hebrew, this is a step towards apostasy. Isa pong hakbang patungo sa pagtalikod sa iglesia o pagtalikod na rin sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung mga 5 dahilan kung bakit may mga taong nagpapaliban o ayaw nilang sumamba sa ating Panginoong Diyos, especially sa araw ng linggo, at hindi sila nakikipagtipon sa mga kasama nilang mga banal. Number 3, subject matter, mga kapatid. What are the consequences of forsaking the assembly of the saints? Ano po yung mga dahilan, or rather, results? Ano ang mangyayari kung palagi tayong nagpapaliban o lumiliban sa mga pagtitipon ng mga banal? What are the consequences? What are the results? Okay, there are about 4 results of forsaking the assembly of the saints. Consequences. Number 1, consequence. Active sin. Habitually skipping the assembly is a willful sin and leaves no more sacrifice for sins but a fearful expectation of judgment. Ano pong ibig sabihin nito? So pag tayo po ay patuloy na lumiliban, it becomes what you call an active sin. A sin that leads unto death. Bakit sin that leads unto death? Siyempre, active ka. Hindi ka na gumagawa ng gawain mo sa Panginoon. It will lead to eternal death or eternal damnation. Habitually skipping the assembly is a willful sin. Isang kasalanan na sinasadya. At siyempre, sabi ng Hebrew writer, pag sinasadya raw ang kasalanan, sabi niya, there will be no more sacrifice for sins but a fearful expectation of judgment. Anong ibig sabihin yan? No more sacrifice for sin. Well, si Kristo po namatay na sa krus. Ibig sabihin, pagpatuloy ka na lumiliban sa pagsamba, nakakalimutan mo na ang Panginoon, hindi na mamamatay uli si Kristo sa iyo doon sa krus ng Karbalyo. Nagawa na ng Panginoon yan, so kahit na iba pang uri ng sakripisyo ang gawin mo, wala ka rin magagawa. Lalo na parating na po yung sinasabi nating Semana Santa, may mga taong nagsasabi na parang kulang yung ginawang sakripisyo ng Panginoon. So, gagawa rin ako ng pansarili ko. So, parang ganun po ang ibig sabihin nito. But, there is no more sacrifice for sin. Ang ibig sabihin, no more chance
Wala pong second chance, walang second salvation. Pag tayo po ay naharap na sa Judgment Day o paghukom, tayo ay pinapunta na ng Panginoon doon sa tinatawag ng eternal damnation. Wala na pong second chance sa kabilang buhay. Ito pong ibig sabihin niyang there is no more sacrifice for sin. Number 2, vulnerability to temptation. Ano pong ibig sabihin ng vulnerability? Consequence of not attending the worship assembly, you become vulnerable to temptation. Nagiging mahina ka sa mga tukso. Sabi nga nila, may kantang, "O tukso, layuan mo ako." Hindi po ang tukso ang lumalayo, kundi ang tao dapat ang lumayo sa tukso. Yun pang ibig sabihin doon. So, number 2, consequence of forsaking the assembly is vulnerability to temptation. Without support and accountability of the church, one becomes more susceptible to the temptations of Satan. Wala kang tulong sa iglesia, wala kang suporta mula sa mga kapatiran. Ang mangyayari po ay magiging mahina ka sa mga tukso ng dyablo at maaring magkasala ka at maaring hindi ka na makaligtas o makalabas dyan sa ginagawa mong kasalanan, which is continuous neglect of forsaking the assembly at talagang bababa ang iyong spiritual na paniniwala sa ating Panginoong Kristo. Number 3, consequence of forsaking the assembly. It is a step towards apostasy. Isa pong hakbang patungo sa pagtalikod sa katotohanan sa kay Kristo sa pananampalataya. It is the first visible step away from the faith leading to falling away completely. So, ang pagtalikod po sa katotohanan, pagtalikod sa kay Kristo, pananampalataya sa Kanya, pagtalikod sa hope of heaven, hindi po biglaan. Minsan ginawa mo na, mukhang nasanay ka na, so tinatamad ka na, pagdating na ng Sunday, ayaw mo na, at kung ano man ang gawain, kahit anong gawain, ayaw mo nang gawin. Why? Humihina na ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Humihina na yung pananampalataya sa mga kapatiran, sa iglesia, pati na rin sa iyong sarili. Humihina na rin. So, yon po yung mga possible consequence. Number 3. Number 4, negative example. Pag ikaw po ay patuloy na lumiliban sa mga pagtitipo ng mga banal, you are making a negative example. Nagbibigay ka ng isang negatibo na halimbawa sa mga kapatiran. It signifies to others, including, of course, the little children, that worshiping God is not important. Halimbawa ko, ikaw may asawa, may mga anak ka na, maliliit pa. Palagi nang sabihin, "Papa, punta tayo sa church. Mama, punta tayo sa church." Sabihin mo, "Kayo na lang." Tinatamad ako. So, magiging maling halimbawa o hindi maging magandang halimbawa ang ating pinakita sa ating mga anak, sa ating mga kapatiran, sa ating mga bagong miyembro na tayo po ang nagdala sa kanila sa iglesia o sa Panginoon. Kaya hindi po maganda. So, yun po yung 4 na consequence o resulta kapag patuloy tayo na nagpapaliban sa pagsamba, hindi lamang patuloy na pagpaliban, kundi sinasadya natin na wag pumunta sa pagtitipon ng mga banal, especially on Sundays. Number 1, ulitin ko po, it becomes an active sin which leads to death. Kasalanan na humahantong sa spiritual na kamatayan. Number 2, you become vulnerable to temptation. Nagiging mahina ka at wala ka ng panlaban sa mga tukso na dumarating sa buhay. Number 3, it is a step towards apostasy. Isa pong hakbang patungo sa pagtalikod sa katotohanan sa iglesia, sa Panginoon at sa pananampalataya. Number 4, but the last, you are making a negative example. Nagbibigay ka ng maling halimbawa sa mga kapatiran, sa mga kabataan at kung sino pa man nakasama mo dyan sa loob ng iglesia ng Panginoon. Number 4, subject matter. Brothers and sisters, I hope you are still there. Kung kayo po ay hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, encourage ko kayo
mag-subscribe ko kayo para every week, every Friday or Saturday, meron kayong notification na may bagong video. Mapapanood nyo po at ang gusto nyo makita yung outline andun po sa left side ng ating YouTube. At sa mga walang cellphone, pwede ko naman ipadala sa inyo through email address or sa messenger. Okay, now let's go to the last part of our lesson. What are the remedies against forsaking the assembly of the saints? Kung may problema, siyempre, may solusyon. So ano po ang solusyon? Para hindi tayo palaging magpapaliban o sinasadya nating huwag pumunta sa mga pagtitipon ng mga banal. Ito po yung mga suggestions natin, brothers and sisters. About 4. Number 1, commit to communal fellowship. Magbigay ka ng commitment sa fellowship, sa pagsamba, sa kapatiran, sa Panginoon. So you commit. Pag sinabi natin committed, hindi po yung sabihin mo lang baka sakali. Kung hindi, it becomes your obligation, it becomes a duty, and for spiritual strength. Parang naubusan ka lang ng gasolina, pumunta ka doon sa gasoline station. Mag-refill ka lang. Parang gano'n ang hindi gano'n ang ibig sabihin. Pag sinabi natin commitment, talagang todo-todo for life hanggang katapusan. Kapatid ng katulad ng commitment, pag ikaw ay nag-asawa, siyempre, yung pinakasalan mo, habang buhay kayong magsasama. Ganon din po ang pagiging Kristiyano. Ano sabi ni Kristo? Revelation chapter 2 verse 10, Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat ka hanggang kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Participate actively and form relationship with other believers. So, ibig sabihin yan, para hindi ka maging negatibo, para hindi ka mawala ng gana na umattend sa mga pagtitipon, kailangan sumali ka sa mga gawain ng Panginoon. Magkaroon ka ng good relationship sa mga kapatiran, para magkaroon kayo ng common ground, magkaunawaan kayo, at kung mayroong kasama, may kasangga ka dyan, you become strong in your faith, and you will not neglect attending the worship assembly of the saints. Number 2, aside from commitment to fellowship, pangalawa, address underlying spiritual issues. Baka meron kang spiritual na problema. So, bigyan mo ng solusyon. Yun po ang ibig sabihin ng addressing underlying spiritual issues. Baka may problema ka sa espiritu, sa bahay, sa mga kaibigan, sa mga anak, at etc. So, dapat harapin mo yan. When we say address, means harapin. Combat apathy and lukewarmness. Yung ibig sabihin ng apathy or lukewarm, parang lumalabig ka na, naging indifferent ka na, parang wala akong ganang pumunta dyan. Mga tao dyan parang makasalanan naman lahat. Pokrito. Pakunwari. So parang ganun ang nasa isip ng taong ayaw nang magpatuloy. Pero ito po ay kabaliktaran. Itong remedyo ay maging aktibo ka. Maging kaibigan ka doon. Labanan mo ang tinatawag nating apostasy. Yung gusto mo nang tumalikod, labanan mo ang pagiging malamig. Ayaw ng Panginoon yung malamig. Doon sa book of Laodicea, sabi ng kanila, Panginoon, I don't want you to be lukewarm. I want you to be either hot or cold. So lukewarm means hindi po mainit, hindi rin malamig. Alabaab lang. Nandun yun sa lukewarmness ang tawag doon. Heal from offense. Forgive members who have hurt you. So sometimes, people would deliberately not attend the assembly of the saints because mayroon silang nakaaway doon. Somebody hurt them in the past. Mayroong nakapagbigay ng problema sa kanila sa mga nakaraang araw at parang ayaw nila o hindi nila mapatawad. So, in other words, para magkaroon ka ng tinatawag na remedyo, bumalik sa iglesia ng Panginoon sa kanilang mga pagtitipon, patawarin mo yung mga nagkasala. Kalimutan mo. Sapagkat kung hindi natin patatawarin, sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter 5 verse 40, if you will not forgive the trespasses of people who have hurt you or who have sinned against you, neither will your Father forgive you
of your trespasses. So kung hindi raw tayo magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, sabi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 5 verse 14, hindi ka rin patatawarin ng Ama sa langit. So why ask for forgiveness when you yourself are not also willing to forgive others? So yun po ang condition ng ating Panginoon sa Kristo. Number 3, remedy. Take steps to reconnect. Anong ibig sabihin? Gumawa ka ng hakbang na magkaroon ka ng reconnection sa mga miyembro, sa mga leader ng iglesia, ng lokal na iglesia, ng iglesia ng ating Panginoon sa Kristo, para ikaw ay hindi na magpaliban sa pagpunta sa mga pagtitipon ng mga banal. Reach out to a friend or leader in the church to re-engage. In other words, baka may kaibigan ka, may close friend ka doon. Sa loob ng iglesia, balikan mo siya, kaibiganan mo ulit, maging good friends kayo ulit. Ganun po ang ibig sabihin nito. Reconnect or reach out to a friend or leader. So pag meron kang kasangga dyan, meron kang kapuso dyan, meron kang kapatid dyan, o kapamilya dyan, mabubuo po yung tinatawag na desire to reconnect and the desire to assemble with the saints, not only on Sundays, but on every occasion na mayroong activity ang iglesia ng ating Panginoon. Focus on loving others to reignite desire for fellowship. Yung ibig sabihin ng text, 8 steps to reconnect. So, yung ibig sabihin, focus on loving others. Dapat naman tayo magmahal. Hindi naman sinabi ni Kristo, hate others. Kundi ang number 1, number 2 command ng Panginoon, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is, love your neighbor as you love yourself. So, ang remedyo po ay mahalin natin ang ating kapwa. Focus on loving others to reignite the desire for fellowship. Pag naanting na yung damdamin ng magmahal, darating po at babalik po yung tinatawag nating fellowship, the willingness to assemble together with our fellow Christians, makipag-banding ulit tayo sa ating mga kapwa Kristiyano. And number 4, and the last remedy, understand the purpose of the assembly. Unawain po natin kung bakit tayo ay inutusan. Hebrews 10:25, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon. Katulad ng ginagawa ng ilan. Sabi doon ilan, pero actually marami yun. Regular gatherings is a spiritual preservation and shield against temptation. Understand the purpose of the assembly. Anong purpose kung bakit tayo nagtitipon? Well, ang pagtitipon po ay spiritual preservation. Para hindi tayo mamatay spiritually, palutuloy tayo na makikipag-banding. So, hindi ba yung apoy, kung mag-isa na lang yung isang palitong posporo, malakas yung hangin, mamamatay agad yun. Pero kung marami kayong palito ng posporo, naging apoy kayo na malaki, hindi na kayo mamamatay. So, yun po ang ibig sabihin. One source of fire na maliit lamang, pwedeng mamatay agad yun. Mawala. But when you join with other fires, mas malakas po ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. And you can fight against any kind of temptation. Mapaglalabanan mo kahit anumang klaseng tukso. Number 4, second part, number 4, understanding the purpose of the assembly. Ang ibig pong sabihin nito, iron sharpens iron. Ano ibig sabihin ng iron sharpens iron? The assembly strengthens faith through mutual encouragement. Iron sharpens iron. Ang bakal ay napapatigas lang ng bakal. So, ang ibig sabihin, kung ang iyong mga kaibigan ay banal, maging banal ka rin. Yun po ang ibig sabihin. Kung sila po ay malakas ang pananampalataya, siyempre, lalakas din ang iyong pananampalataya at hindi ka mawawala sa pagiging Kristiyano at hindi ka mawawala sa kipagtip. So, yun po ang ating mga remedyo. Number 1, commit to fellowship. Number 2, address underlying spiritual issues. Number 3, take steps to reconnect. And number 4, understand the purpose of the assembly. Dumako na po tayo sa ating conclusion. As I remind you, ito pong YouTube channel, pwede kayong mag-subscribe, libre po. And after subscribing, you will receive videos, and then of course, pwede nyo i-share sa mga kaibigan at mga kapatid. Dumako na po tayo sa ating conclusion.
Hebrews 10:25, our text, is a warning against a habit of abandoning the assembly, not just on occasional absence due to sickness and avoidable causes. Dumako po tayo sa conclusion. Hebrews 10:25 is a warning against a habit of abandoning the assembly, not just an occasional absence due to sickness and unavoidable causes. Yung Hebrews 10:25 po, mga kaibigan, kapatid, ay isa pong babala na huwag tayong magkaroon ng tinatawag na habit of practice na pinababayaan natin yung pagtitipon ng mga banal. Hindi po ito occasional absence due to sickness or unavoidable circumstances. Kundi nagiging habit, nagiging palagi ng ginagawa. Yun pong ibig sabihin ng Hebrews 10:25. So huwag pabayaan ang pagtitipon. The goal is to move from isolation back to the church assembly that fosters spiritual growth. So ang purpose po ng Hebrews 10:25 ay iwanan natin yung pagiging mag-isa lang tayo. Many people like to be alone. Ayaw nilang mayroong istorbo sa buhay nila. So ang purpose po ng Hebrews 10:25 ng bersikulo ay pabalikin tayo sa pagtitipon para lalo tayong lumakas sa ating spiritual na pananampalataya sa Panginoong Kristo at tayo magpapatuloy hanggang sa katapusan ng ating buhay. Be thou faithful unto death, especially to Christ, and of course, we will receive the crown of life. Ito po ay isang invitation for if we willfully sin after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Sabi doon sa Hebrews 10:26, pag tayo daw ay nagpatuloy na hindi na nakikipagtipon, sabi ng Hebrew writer, this will tell us that there is no more sacrifice for sins. Because naibigay na yung sakripisyo ni Kristo, wala na pong susunod na sacrifice. Ibig sabihin, there is no second chance. If we fail and God neglects us, wala na pong second chance sa kabilang buhay. Yun pong ibig sabihin ng there is no more sacrifice for sins because it has already been given by Christ. Hebrews 10:26. So, let me invite those people, kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, kung hindi pa na kay Kristo, would like to invite you to become a Christian. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa Mark 16:16, "You believes in is baptized shall be saved." Ang sino mang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Sinabi pa rin ng Apostle Peter, "Repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So, if you are already convinced, today is the right time. Today is the acceptable time. Today is the day of salvation. Sabi ni Apostle Paul yan sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2. And finally, our Lord Jesus Christ is inviting everybody. Doon po sa Matthew chapter 11, 28 to 30, anong sabi ni Kristo? "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid, sa pagtatapos ng ating leksyon. Our Lord God in heaven, marami pong salamat sa leksyon na ito. Maraming salamat sa iyong salita, ang Biblia. Maraming pong salamat sa iyong anak ng Jesu Kristo na mababa galing sa langit, naging tao upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa leksyon na ito, isang paalaala sa mga miyembro ng iglesia at para na rin imbitasyon para sa hindi pa miyembro ng iyong iglesia. Salamat po sa aming sponsor, World Radio International, to White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Salamat po sa mga kapatiran na tumutulong sa ating radio broadcast and YouTube channel, kapatid na Rico and Sally Carlas of San Fernando City, Pampanga Congregation, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na June and Sister Rose on Alaska of Canada. Of course, nandito po sila sa Baguio ngayon on vacation. Kapatid na Greg and Sister Luz Manuel sa Lingayen, kapatid na Jonathan Ramos
and his wife Annalyn, kapatid na Nards and Bibing Tuanyo, Arvin, Grace, and Romel dyan po sa Dao Capiz. And of course, my sister Evelyn in Cebu, Brother Neil Emperado and the son, kapatid na Jay Mangkiray dyan po sa Aringay, La Union, kapatid na Fidel Tasio, mga kapatiran sa Nueva Ecija, kapatid na June and sister Tess Abaya, Jerry, and of course his wife Mortera, mga kapatiran dyan sa Palayan. And of course, we would like to remember also our brothers in Quezon Province, dyan po sa Lopez, San Andres, kapatid na Tin Quijano and Emerson Fernandez, our newly baptized brother Jose Silso Virgilio Marfil. All of this, O Lord, we ask this in the name of thy Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.